Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nakimpuhan ni Daris sina Pipita at Lolo Simpot sa harap ng pintuan nila at hinikayat niya na maglakad-lakad ang dalawa. Nakarating sila sa pisto ng nagbibinta ng barbecue at balot. Tsaka sila tumawid sa kabilang kalsada dahil may okasyon pala sa tabi ng lumihan. Nakita sila ni Miliano at nakaisip ng magandang pagkakataon para mapasyalan si Victoria. Nagalit si Victoria nang nalaman niya. Samantala, nung pauwi na si Miliano, nagkataon na nasira ang sasakyan niya sa lakas ng ulan. Nakita siya ni Daris at ininis siya nito. Siya namang tawagan siya ni Victoria at inutusan si Pipita na gusto niyang kausapin si Daris. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Nawawala at Nanliligaw. Dito sa ating dula, Super Pipita. Ay, grabe ang galit ni Miliano sa akin kanina. Kulang na lang ay suntukin ako. Nakabukas ang pintuan nila Lolo Simpot. Magpapakain kaya sila dahil may mga tao? Pero puro lalaki naman ang nasa ilalim ng mangga. Ano yun? Kubo pala. Oh, Dares, nakapasyal ka. Ah? Ay, nakita ko kasi na nakabukas ang pintuan ninyo, Lolo Simpot. Kaya pumasok ako. Akala ko magpapakain kayo. Ay nako, pagdating sa pagkain, diyan ka magaling. Ay idiniliver na nilang bahay ko. Maraming salamat sa maayos niyong pagdi-deliver sa kubo. Ito na ang bayad ko. Iniwan ko kay Pipita kanina kasi ang alam ko ay kaninang tanghali kayo makakarating. Ay, binilihan pala kayo ng apo nyo ng magandang silungan ninyo, Lolo Simpot. Pipita! Nakalabas na si Lolo Simpot! Naku, nandito na naman kasi si Daris na manghihikayat sa kanya. Huh? Sisisihin ako ni Madam. Naghihikayat kay Lolo Simpot. Ay, pagalitan pa ako ni Victoria. Ay, nandito ka pala, Dares. Ay, meron ba tayong pupuntahang kainan? Ha?
Habulin mo si Lolo Simpot, Pipita. Baka makalabas. Opo, ma'am. Lolo Simpot, tumabi kayo at palabas ng sasakyan na nag-deliver ng kubo. Lalabas na sila. Ay, hindi na lang sila basta dumaan ay ang lawak-lawak ng bakuran. Lumipad pa nga sila. Ay halika na, Daris. Silipin mo ang bagong bahay ko. Malamig ang tirahan ninyo, Lolo Simpot. Ay, Iba talaga pag may pera. Papasukin mo si Daris para kausapin ko ulit, Pipita. Opo, ma'am. Ay, Daris. Kausapin ka daw ni Madam Victoria. Ay, tapos na. Ano kayang kasalanan ko kay Madam Victoria? Ang gusto kong sabihin sa'yo, Daris, ay yung nangyari kahapon. Hinikayat mo daw si Pipita at Lolo na makikain ng pansit sa may kaarawan kahapon. Patawarin niyo na sana ako, Madam. Natsyempohan ko kasi sina Pipita at Lolo Simpot sa labas. Kaya sinamahan ko silang naglakad-lakad. Ikaw daw ang humikayat sa kanila. Ganun po talaga. Dahil nagkataon na may nagdiwang ng kaarawan. Hinikayat ko sila, Madam. Kung hindi lang kayo nakita ni Emiliano, baka iniligaw mo na sila. Ha? Paano ko sila ililigaw kung kasama namin si Pipita, Madam? Akala ko ba sinundan niyo si Daris sa loob, Lolo Simpot? Nandito pala kayo sa kubo. ay, nagustuhan ko ng sobra itong bago kong bahay. Ay kahit dito na ako kumain, hintayin ko na lang na gumabay. Dito lang kayo magpahinga sa tanghali, Lolo. Matutulog din kayo sa kwarto ninyo kapag gabi. Bakit mo ba ako tinuturoan, Pepita? May magagawa ka ba kung yun ang kagustuhan ka? Ay, Ha? pasok na kayo. Hapon na. Dito muna ako. Papasok din lang ako pag madilim na kasi lalabas daw ang kakaiba kapag ano. Kung ayaw mong kainisan kita, Daris, huwag mo nang ulitin ang ginawa mo. Hindi ka na makakapunta dito sa bahay. Kahit kinakainisan ko si Mang Miliano, Madam? Kahit sinong Pilato. Kung yan ang sabi niyo, Madam. Lagi kong sinasabi na tawagin mo akong Victoria. Sige, Madam. Victoria pala. Oh, ikaw naman, Pipita. Bakit hindi mo kasama si Lolo? Naiwan sa kubo, Madam. Sabi niya, doon daw siya kakain at matutulog. Ano namang dahilan na sa kubo kakain at matutulog? Pagkahatid mo kay Daris, kailangan kasama mo si Lolo. Kung hindi, ikaw ang patutulugin ko sa labas. Sapat pala iyon para magkasala ako kay Madam Victoria, Pipita. Natsyempohan kasi natin si Mang Miliano. Kung ano-ano na ang sinumbong niya. Huwag ka sanang magalit sa sasabihin kong ito, ha, Daris? Parang plinano mo talaga hikayatin kami ni Lolo Simpot, ano? Talagang sinadya ko. Wala namang masama na makikain ng pansit. Ayaw nga ni Madam ang ganon. Mayaman kasi kayo. Kaya kailangang mailayo kayo. Ako naman, basta't nabalitaan ko, nakakahiya kung hindi ako pupunta. Ganon ang magkakapitbahay. Nakikisama, sama-sama. Pero iisa lang din ang ibig sabihin niyan. Sila lang ang mayaman kasi katulong lang ako. Kung hindi mo gustong kainisan ka ni Madam, huwag mo nang ulitin yon. Ako din naman kasi, pumayag na sumunod na lang sa'yo. Ay, Pepita,
Dares! Ano? Nahihilo na ako dito. Ay, matagal pa ba kayong mag-usap ni Dares, Malapit nang dumilim. Magpapakita na ang mga kakaiba. Anong kakaiba ang sinasabi ni Lolo Simpot? Ay, Baka naman paniki lang ang ibig niyang sabihin. Matagal na akong hindi nakakita ng kakaiba. Magdidilim nga talaga. Hindi na ako manakalutaw. O sige na, Daris. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo, ha? ay, ano ba naman kasi kung sa kubo ako matutulog? At kahit doon pa ako kakain, mayroon naman akong kusina doon at higaan. Gusto niyo ba na katabi kayo nung nakakaiba at ilipat niya ang noo ninyo? Dahil lang yan, mapagbiro ka bata ka. Ay, sus, pinapatawa mo ako. Ay, sobrang busog ako. Baka lumabas ang, ay nako, hindi naman sana. Ay, Kayo naman. Nagpapatawa kayo, Lolo. bakit ganyan ang tingin mo sa akin, Victoria? Hindi pa naman ako ulyanin. Maalala ko nga pala. Dadaan yata si Miliano na bibisita sa iyo. Naku, Lolo. Huwag nga yan ang sabihin ninyo. Bakit naman magagalit ka? Wala namang masama. Mas gusto mo ba na si Dares ang kapalaran mo? Si Lolo naman. Hindi naman ako mapanglait. Pero, tignan nyo nga ang itsura niya. Kaya nga. Pero matagal naman kayong nag-usap. Pinagsabihan ko na wag na niyang ulitin ang ginawa niya kahapon. Huwag sana kayong makikain kasi marami namang pagkain dito. Pinamukha kong masama ni Miliano kay Victoria. Bakit ko naman lilihisin si Lolo Simpot? Kasama namin si Pipita. Baka naman pinagseselosan ako. Nakaribal niya ako kay Victoria. Naku, nagsitayuan ng mga balahibo ko. Kailanman ay hindi ako maibagay kay Victoria. Kinadidirian niya ako dahil mahilig daw akong makikain. Kung maiinis ako at may nakita kong pangbawi sa kanya, talagang babawi ako. Nawala ang lagnat ko, pero mahina pa ako. Tawagan ko nga si Victoria. Sobrang saya ko kahapon nung magkasama kami. Para na kaming magkasintahan. Inasar pa ako ni Daris. Dahil dun, nilagnat tuloy ako. Hello? Magandang umaga, Victoria. Nai-deliver na ba ang kubo? Oo. Hapon na noong na-deliver nila. Ang saya ni Lolo. At bakit mo natanong? Kailangan mo ba ang porsyento? Hindi. Maliit na bagay lang yun. Ikaw ang... ang ibig kong sabihin, sapat na yung ngiti mo. Anong ngiti ang sinasabi mo, Miliano? Parang may gusto kang ipahiwatig Oo, wala. Nagkalagnat pala ako kagabi. At bakit hindi ka nagpa-hospital? Anak ko, uso naman kasi ang magkasakit ngayon. Ano? Masaya ako, Pipita. Talagang tinutuo ni Victoria na magregalo sa akin. Ang ganda ng kubo ko.
Hindi nga nawala ang pagngiti ninyo. Ay, oo nga, parang hindi na maputol ang hininga ko, Pipita. Si Lolo naman. Bakit yan ang sinasabi ninyo? Ay, kahit maghapon ako dito sa kubo ko, dito pa nga sana ako matutulog kapag gabi. Pero ayaw akong payagan ni Victoria. Dito lang kayo. Pero, huwag kayong tatakas na umalis, ha? Napahiya pa ako. Hindi ko na lang sana sinabi na nilagnat ako. Parang wala siyang pakialam sa akin. Sa bagay, sinabi naman niya na mag-hospital ako. Sana hindi ako magkasakit. Mukhang masama yata ang gising niya, boss. Para kayong manok na giniginaw. Ah, anong giniginaw ang sinasabi mo? Pero gininaw naman ako ng sobra kagabi dahil ang taas ng lagnat ko. Ay, muntikan na pala kayo, boss. At bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Gusto mong mamatay na ako para may pakikikainan ka? Wala akong sinabing ganyan, boss. Kayo talaga. Basta nakikita mo ako, iniisip mong naghahanap ako ng kainan. Ay, kasal muna ah. Nakakaingit itong kubo ni Lolo Simpot. Kahit siguro pilitin kong magtrabaho, ay hindi ako makakabili ng ganito. Hindi ko pa nga mapapaayos ang bahay namin. Mabuti na lang at marami akong nahinging tarpulin ng mga politiko noong eleksyon. At may pinangdingding ako sa bahay namin. Ay, ang makikain ka lang yata magaling, Dares. Si Lolo Simpot naman. Naalala yata ninyo ang mamanugangin ninyo. Ay, yun namang manugang ko. Dahil sa kalasingan niya, na-aksidente. Ang mamanugangin ninyo kay Victoria ang nais kong sabihin, Lolo Simpot. Magmerienda muna kayo ni Lolo Simpot, Dares. Itong niluto kong mais ang para sa'yo, Dares. Ito namang balinghoy para sa'yo, Lolo. Ay, maraming salamat, Pipita. Hindi lamang dahil sa merienda, kundi sa pagpayag nyo na pumasok ako sa bahay ninyo at makausap si Lolo Simpot. Huwag mo lang itakas na umalis si Lolo Simpot, ha? Ako ang magkakasala kay Madam kung malilihis mo si Lolo Simpot. Huh? Bakit ko naman gagawin yan, Pipita? Magmerienda na tayo habang nag-uusap, Dares. Malambot nitong pagkalaga nitong balinghaw, kayo mangunguhi ako. Tinanggal kong mga ugat para hindi kayo mahirapang kumain. Minasa ko pa nga eh. At saka itong mais. Maganda itong mais. Kakaibang lasa. Ay, ituloy mo nga yung kwento mo kanina. Sino yung sinasabi mong mamanugangin ko din na para kay Victoria, Dares? Ha? Mahina pala ang pang-amoy ninyo. Si Miliano. Ano? Si Miliano? Halila ka, Dares, kung ano-ano ang sinasabi mo kay Lolo Simpot, ha? Iyan naman ang sinabi ni Miliano. Sobrang pinagyayabang niya kahapon na nagkasama daw sila. Iyon pa yata ang dahilan kaya nilagnat siya. Talagang nagustuhan ni Lolo na manatili sa kubo. Maganda kasi na pagpahingaan. Sasamahan ko din si Lolo Simpot pagkatapos ng pananghalian, Madam. Hayaan mo, kung wala akong pasok, magpipiknik din tayo dyan sa kubo. Oo. Sabihin ko na sa inyo para hindi ako magkasala, Madam.
Pumunta dito si Dares. Nakipag-usap kay Lolo Simpot. Hindi na bale. Basta bantayan mo sila. Baka itakas niya si Lolo. Di ba nakaalis na siya, madam? Hindi na nagtagal pagkatapos ng merienda. Nagsawa siguro dahil maraming naalala si Lolo Simpot na nakaraan. Talagang ganyan si Lolo kung makaalala. Pagtiyagaan mo lang. Hindi pwedeng pabayaan mo lang ang trabaho mo. Ang importante, may kausap si Lolo para hindi siya maboring at hindi niya maisipang tumakas. Mabuti na lang at nakaya kong sinabi kay Lolo Simpot ang pinagyayabang ni Mang Miliano. Tignan ko nga kung totoo ang sinasabi niya. Baka naman kayabangan lang niya. Pigilan din naman ni Victoria. Pero paano? Baka kainisan ako ni Miliano kung malalaman niya na sa akin galing ang balitang yan. Ay, baka kung ano ang gawin niya sa akin. Napagod ako. Marami kasing trabaho sa opisina. Kumusta ang maghapon ninyo, Lolo? Hindi ba kayo nagpasaway? Ay, hindi naman, apo ko. Kasi sobrang ganda ang bagong bahay na binili mo. Pero pinapasok ako ni Pipita noong nakahalata siyang umaambon. Umulan pala dito. Pero tuyo naman ang kalsada. Umulan nga pero saglit lang. Uminit din agad. Sabi nila kung umaaraw at umaambon, mayroon daw ikakasal na duwende. Hindi na yata tama yung sinasabi ninyo, Lolo. May naaalala pala ako. Hindi ko alam kung ito ay tama o hindi. Tanungin ko nga kung magkasintahan kayo ni Miliano. Ha? Kanino ninyo nalaman yan? Sabihin mo na lang kung ano ang totoo. Hindi naman masama kung sakali. Maganda ka, apo ko. Pagkakasal pa nga daw kayo ni Miliana. Ano? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Nawawala at Nanliligaw. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lydia Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.